الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid, Masya Allah, at pinasasalamatan ko ang admin sa GC na ito. At tayo ay pinahintulutan na makapagbahagi ng kaalaman or ng mga natutunan natin sa pananampalatayang Islam. Sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin dyan, sa mga bago lang din po dito sa GC, na wala sa binanggalingan kong GC, ako po si Brother Muhammad Khair. Ang apelido ko po, ang pronunciation po nun is Puwa. Okay, bro Muhammad Khair Puwa. At isa lang din po akong nagsasaliksik ng kaalaman, at ibinabahagi ko lang din po ang aking mga natututunan sa aking pag-aaral, no? So, sa madaling salita, hindi po tayo ulama, hindi tayo ustad, hindi tayo sheikh. Tayo po ay isa lamang estudyante na susumikap na magkamit ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, sana naging malinaw, no? Alhamdulillah mga kapatid, at tayo ay nagsama-sama po sa isang pag-aaral ngayong gabi, na sa ganitong oras tayo ay nagpapahinga na, natutulog. Hindi muna tayo natutulog. Ang ginagawa natin, tayo ay nagsasaliksik ng kaalaman o nakikinig ng muhadara, na sa ganun may madagdag na kaalaman sa ating kumbaga may maidagdag na kaalaman sa ating mga nalalaman. Kasi minsan may mga kaalaman at natural talaga yon na may mga bagay tayong hindi natin nalalaman, kasi unang-una ang ating kaalaman ay limited lang ang utak ng tao, no? So yun ay sa pagpapahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Jazakallahu khairan sa nag-edit ng poster. Masya Allah, pakaganda po. No? At sa page po, nag-join na rin po ako kanina. Alhamdulillah. Sa admin, sa nagpapanatili ng GC na ito para manatili ang pag-aaral at kapayapaan sa bawat isa, biyayaan at pagpalain nawa kayo ni Allah sa inyong mga magagandang hangarin, na kung saan ang ating hangarin ay iisa. Ano yun? Ang makapag-aral at makapag-aral at matuto, nang sa ganun maalis sa atin ang kamangmangan. Okay? Sino nag-edit? Si Mami Aslamia sa Bandila. Okay, jazakallahu khairan kay Mami. Mashallah. Ang ganda po ng poster. Kaya kinuha ko yung page po kanina, kasi para may ano ko rin, ma-share ko sa wall ko at sa aking page. Okay? Si founder. Okay. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin dyan, meron po akong Facebook page, at yung pag-aaral po, ina-upload ko po doon. At kung ano lang din po yung napag-aralan, para lang po sa mga hindi naka-attend, kasi hindi po lahat malakas ang signal. Dito sa atin sa Pilipinas, minsan yung signal nilalagnat. Tama. Nilalagdat yung signal, tapos okay, sinisipon kasi mahina, no? Okay. So, mga kapatid sa Islam, bilang pambungad, nais ko pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun binigyan niya pa tayo ng oras dito sa dunya na magawa ang ganitong klaseng gawain, na kung yung iba nga ay hindi pinahintulutan, di ba? So, pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun magkamit din tayo ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi ko na patatagalin mga kapatid. Oo nga pala, pati sa mga ustad dito, may mga sheikh tayo dito.
Kapag may mga katanungan kayo, ilapag nyo lang po sa GC. At ang ating mga ustad, napakabuti nila, napakasisipag nila magbahagi ng kaalaman. At pwede natin itanong sa kanila pagka may mga bagay po tayo na hindi natin nauunawaan o naiintindihan. So, alhamdulillah. At ngayong araw mga kapatid ay April 18, 2025, kung di ako nagkakamali. At araw ng Biyernes, tama? At syempre, hindi bago sa bansa natin, lalo dito sa bansang Pilipinas na magkaroon yung tuwing mahal na araw, yung Holy Week, yung ginaganap. Kaya ito ang paksa natin ngayon mga kapatid. Karamihan sa makikita natin sa paligid natin ngayon ay mga Christian believers or tinatawag na Kristiyano. Okay? So, mga kapatid, bilang pangbungad, humihingi ako ng paumanhin o pasensya kasi baka ma-misinterpret po ng ating mga kababayan. Hindi ko naman hangad or layunin na manira ng ibang pananampalataya. Hindi ko rin hangad na magbato ng hindi magaganda. Mag-iiwan tayo ng mga katanungan pagkatapos aral na din sa lahat ng mga nakikinig po, no? So pasintabi sa ating mga kababayan at ito ay hindi paninira sa pananampalataya na meron sila, bagkus ang aking stand po dito ay pagbabahagi ng kaunting kaalaman hinggil sa doktrina ng pananampalatayang Islam sa aking mga kababayan, kapitbahay, katrabaho, mga kaibigan, pamilya, especially sa aking mga parents kasi sila ay mga non-Muslim, sa aking mga relatives. So, sila kasi ay non-Muslim at kaya ito rin ang napili kong paksa sa oras na ito at mismong tumapat, alhamdulillah, ang patungkol po kay Jesus Christ o kay Isa alayhi salam. Ulitin ko, ito'y pagbabahagi ng ating doktrina at wala namang masama kung babanggitin natin ang patungkol kay Isa o kay Isa alayhi salam o kay Jesus Christ sa pananampalatayang Islam. So, babahagi lang natin, i-share lang natin kung ano ba sa atin si Jesus Christ kasi minsan hindi maiwasan pag sinabi na isang Muslim, isang Kristiyano, mali ang pag-intindi, pinagbibintangan tayo na tayo daw ay anti-Kristo. So, mali po yun. Hindi po tayo matatawag na Muslim kapag tayo po ay hindi dumakila, nagmahal, gumalang kay Isa alayhi salam o kay Jesus Christ na isang Nabiullah, isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, so double check ko lang, malinaw naman yung boses po, no? Bago tayo bismillah. Clear naman, clear, para tuloy-tuloy. May i-discuss ako, bahagya. Nang sa ganun, para sa mga kapatid natin, meron po tayong idea sa araw na ito. Kasi minsan, iba nating kapatid, curious po sila sa sa okasyon na nagaganap sa mga non-Muslim na may kinalaman po sa ating akida, sa ating paniniwala. Na nang sa ganun po, magkaroon tayo ng idea, ano nga ba yung araw na ito? Ano nga ba ang kumbaga ginugunita sa araw na ito? Kasi minsan, maging sa Christmas po, hindi maiwasan, may mga kapatid po tayo na nakiki-Merry Christmas. So, malaking po yun kasi ang Christmas po, ito po ay pagdiriwang na kung saan ipinanganak ang araw, ipinanganak raw ang anak ng Diyos. Subhanallah. 'Di ba? Sa atin sa Islam, si Allah ay hindi nagkaanak at hindi rin ipinanganak. Tama? So, ibig sabihin, ang Christmas po ay salungat po sa ating paniniwala sa doktrina. Bakit? Dahil ang Christmas po ay nagmumungkahi na kung saan ipinahihiwatig nito na ang Diyos daw po ay nagkaroon ng anak. Subhanallah, patawarin naman tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang. Okay, kahapon ay Huwebes, Thursday. Hindi ba? April 17. Ano ang Thursday? Ang Huwebes Santo sa mahal na araw. Dito ang pagpako daw kay Jesus Christ. Okay? Ang Huwebes Santo, ang pangalang ibinigay sa araw kung kailan daw ginanap ni Jesus Christ ang tinatawag na huling hapunan. Okay?
So, para magkaroon lang tayo ng idea, ano naman ang Biyernes Santo? Ang araw ng Biyernes sa Holy Week, tinatawag na Holy Friday, Biyernes Santo, ito daw po ay paggunita ng pagpapakasakit ni Jesus Christ o ni Isa alayhi salam, na ginawa niyang inalay niya ang kanyang sarili para sa buong sangkatauhan at pagpaparangal daw sa krus. So, may iiwan tayong tanong mga kapatid. O ano yung tanong? Sabi rito, ito daw ang araw na kung saan inialay ni Isa o ni Jesus Christ ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. So, may question akong gustong iwanan doon. Kung talagang inalay po niya ang kanyang sarili para sa mga sangkatauhan, bakit po nung siya ay nandoon na sa krus, bakit po siya sumisigaw ng Eli, Eli, lama sabachthani? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan kung inalay niya ang kanyang sarili para sa sangkatauhan? 'Di ba? Ibig sabihin, lumalabas na wala po sa pag-uusap nila ng Diyos yun. At sino yung Diyos na tinatawag niya na yun, 'di ba? Na kung saan sinasabi niya na siya raw ay pinabayaan. So, question po yun, tanong po yun, wag sana masamahin ng ating mga kababayan. Kung inali niya yung sarili niya, bakit niya nasabi o nabanggit yung kataga na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 'Di ba? Actually, according to the Bible, mga kapatid, pahapyaw lang, meron pong verses doon na kung saan sinabi ni si Jesus Christ mismo daw ay nagdarasal at humihingi ng kaligtasan sa dakilang tagapaglikha na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang lubos na pagpapasakop. So, question yun na nais kong iwan sa ating mga kababayan, at inshallah may makasagot. At sa pag-aaral ng comparative religion, ito ay sarap na sarap ang ating mga kapatid dito pagdating sa Masjid Al-Burhan, yung ganitong klaseng paksa na may kinalaman sa comparative religion. Okay? So, ano naman ang Sabado de Gloria? At meron tayong meron silang tinatawag na Sabado de Gloria, maluwalhating Sabado o Holy Saturday. Ito naman ang araw daw na namatay si Isa alayhi salam at siya ay inilibing. So, sa Islam, ang paksa natin ngayon, mamaya daraan tayo dyan, inshallah. Pagkatapos linggo ng pagkabuhay, na kung saan sa araw ng linggo, doon daw nabuhay si Isa alayhi salam. O, muling pagkabuhay o Eastern Sunday ng mga Catholic. So, 3 araw daw matapos ipako sa krus si Jesus Christ, at tinatawag din daw itong resurrection ng iba. So, binanggit ko to para magkaroon tayo ng konting idea. Sa loob ng Holy Week, mga kapatid, o tinatawag na mahal na araw na kaiba yun nating pananampalataya, ay isinasagawa po ang tinatawag na senakulo, at kung saan makikita rin ang ginagawang penitensya. Nakikita niyo yung mga naglalakad, yung hinahampas nila yung likod nila pagkatapos nagdudugo. O yun tinatawag po yun na penitensya. Meron ding bisita iglesia, na pagbibisita sa mga simbahan na kung saan sila po ay nagdarasal. Pag naglakad kayo, mapapansin nyo may mga rebulto, tent, tapos may naririnig kayong parang kumakanta. Ang tawag po doon ay pabasa, na kung saan, ito nga, nakakatawa kapag may non-Muslim na nagtatanong sa atin, bakit daw pag nagdadasal ang Muslim parang kumakanta? Or, di ba, pag nagbasa tayo ng Quran, meron tayong tinatawag na tajweed. Okay? So, katulad na lamang ng may sabihin natin para madali maintindihan ng ating mga kababayan, yung may tono. So, sa kanila ganun din, pero hindi batid ng ilan yun sa kanila, kasi unang-una po, hindi masyado napo-practice yun at nagagawa lang yun tuwing mahal na araw. Okay, kung saan may pinabasa sila pagkatapos may tono, no? So, yun po ang tinatawag na pabasa, na makakarinig ng iba't ibang tono, at pagkatapos prosesyon na makikita ang mga imahe ng santo at sa loob ng at salubong tuwing linggo ng pagkabuhay, kung saan naglalabasan ng mga batang anghel. Okay? Meron ding tinatawag na nakasanayang karidad. So sa atin sa Islam, meron tayong Ramadan, di ba? Na kung saan sa buwan ng Ramadan, meron tayong tinatawag yung pagkain sa umaga, yung sahur. Pagkatapos, iftar, yung pagkain sa mga masjid, kasi nagbe-break tayo ng fasting. Dito sa kanila, merong tinatawag po na karidad tuwing Biyernes Santo, na kung saan ay nagbibigayan po ng pagkain ang mga magkakapit-bahay. Ito daw po ay sakripisyo ni Jesus para sa Good Friday, at isinaalang-alang daw dapat ito. So, sino ang mga dating Catholic dyan? May dating Catholic ba rito?
May balikis lang ba dito sa atin ngayon? Familiar ba sa karidad? Dati kasi paborito ko diyan yung bilo-bilo eh. Alam niyo yun, yung ginataang bilo-bilo. Tapos champurado, marami. Tapos lalabas ka ng bahay niyo na kung saan magdadala ka ng mangkok. Pagkatapos ihingi ka sa mga, kasi nagbibigayan yun sa labas ng bahay nila. So, po yung mga ilang kaganapan sa araw na ito na kung saan merong ganitong klaseng nagaganap at meron din pong pamahiin na kung saan bawal daw po nasusugatan kapag araw ng Biyernes Santo dahil matagal daw itong gagaling dahil patay daw si Jesus o yung Panginoon. Subhanallah amma yushrikun. Okay? So mamaya babanggitin natin ito. Ano ang stand ng Islam pagdating sa ganitong klaseng usapin? Okay. Ayon sa University of the Philippines Los Baños Anthropology, isang professor, sabi niya ang hindi daw pagsasaya at hindi pag-iingay na ay isang pagrespeto sa panahon daw ng pagluluksa. At ang Holy Week daw ay panahon ng pagluluksa para daw sa kamatayan ni Isa o si Jesus Christ. So, ilan lang to na nais ko banggitin kasi bilang isang Muslim na nagsasaliksik ng kaalaman, minsan curious tayo sa mga pagdiriwang ng mga kababayan natin or mga kaganapan nila. Pero ang stand talaga natin dito ay i-share ang aral ng Islam hingil sa tao o sa isang propeta, dakilang propeta ni Allah na si Isa alayhi salam na ginugunita ng ibang pananampalataya na kung saan ang pagpapasakit niya, ang pagkamatay niya, ang pagkabuhay at ang pagkalibing niya at ang pagkabuhay niya. So, sa ibang pananampalataya kasi, siya ay Diyos or anak ng Diyos, Diyos na naging tao, ikalawang persona ng pagka-Diyos. Pero sa Quran, siya ay isang dakilang propeta ni Allah na ipinadala sa bayan ng Israel. Okay? So, mga kapatid, meron tayong tinatawag na Arkanul Iman, yung 6 na haligi ng pananampalataya. Ano-ano ito? Una, ang kaisahan ni Allah. Pangalawa, ang kanyang mga anghel, paniniwala sa mga anghel ni Allah. Ang paniniwala sa mga aklat o kasulatan na ipinahayag na nauna sa atin. Pagkatapos ay ang mga propeta at sugo ni Allah. At ang paniniwala natin sa huling araw at ang paniniwala natin sa qadar, sa mga pagtatakda ni Allah, mabuti man o masama. Ang mga bagay na ito ay dapat natin paniwalaan, di ba? So, ang paksa natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa araw na ito na kung saan ang Diyos ba ay namamatay? Ang Diyos ba ay nagkaanak? Si Isa alayhi salam ba ay namatay? So, unahin natin ang kaisahan ni Allah. Sa Islam, pag tinanong mo ang isang Muslim, ilan ang Diyos? Walang patumpik-tumpik. Kahit anong lahi niyan, pag tinanong mo kung ilan ang Diyos, ang isasagot, isa. Sino? Si Allah. Kahit sinong Muslim tanungin mo dyan, kahit anong lahi, pag tinanong mo kung patungkol sa tagapaglikha, sino ang Diyos, ilan ang Diyos, ang bilis sumagot isa. Sino? Si Allah. So, ganyan sa atin sa Islam, no? Kaya si Allah ay nagwika mula sa maluwalhating Quran. Bismillah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sabihin, siya si Allah ang nag-iisa. Sunod, Allahus Samad. Si Allah ang ganap at sandigan o inaasahan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad. Siya ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Walam yaklahu kufuwan ahad at sa kanya ay walang makakapantay o makakatulad. So ito ay winika ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran. So malinaw, isa lang ito at isa ito sa mga surah na dapat kabisado ng mga Muslim. At ito ay basic actually. At madalas natin to binibigkas sa tuwing tayo ay nagdarasal, di ba? So, sa madaling salita, sa pananampalatayang Islam po, ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. So, ito ay bilang pambungad dahil gusto kong buksan ang pintuan para sa mga Christian na nakikinig or makikinig, makakapanood nito na kung saan ano ba ang stand ng Islam pag sinabi na ang Diyos po ba ay may anak? O sa atin sa Islam po, si Allah ay hindi nagkaanak at hindi rin ipinanganak. So mga kapatid, pasintabi sa ating mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na anghel, paniniwala sa mga anghel, aklat, propeta, sa huling araw at sa mga qadar. So, ang mga nabanggit na ito, si Allah ang mga naglikha sa mga ito o nagtakda. Sila Adan, sila Eva, Noah, Abraham, David, Solomon, Moises, Joseph, Jesus Christ,
Muhammad, suma kanila nawa ang kapayapaan. Si Allah ang nagpadala sa mga ito, maging sa mga aklat na umiral na nauna pa sa atin. Kagaya ng Suhuf, Zabur, Taurat ni Musa alayhi salam, Ebanghelyo ni Isa, at ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang nagpadala sa mga propeta na nabanggit. At hindi lang yun, may mga propeta pa na umiral na kung saan si Allah ang nagpadala sa kanila. Okay? So sa madaling salita, kaya ginagamit ko yung term ng Adan, Eva. Alam niyo kasi 'di ba may viral ngayon yung Eva at Adan. Yung kanta. No, para ma-relate yung mga non-Muslim na nakikinig ngayon. So ibig sabihin, ang mga propeta po na nabanggit dito katulad nila Abraham, nila Moises, si Allah po ang nagpadala sa kanila at si Allah ang kinikilala nilang tagapaglikha. So ngayon, ano ang pananaw natin sa Islam hinggil sa pagpanaw ng Diyos? Gaano ba kadakila si Allah na nabanggit sa Quran? 'Di ba nabanggit sa Quran ang mga katangian niya? So, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon muna ay ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabanggit mula sa maluwalhating Quran. Ang Diyos po ba ay namamatay? So, sasagutin natin, babasahin natin ang isang aya mula sa Quran na kung saan bilang pagpaparating po ng mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, katrabaho, at ito po ay pagbabahagi lamang ng aral ng relihiyong Islam. So, ito po. Gusto ko basahin yung isang aya sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 255. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. Wahuwal aliyul adim. Sa malapit na kahulugan, siya si Allah na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang laging buhay at ang patuloy na tagapagpanatili ng lahat. Ang antok at ang idlip ay hindi makapananaig sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. Sino ba ang maaaring makiusap upang makapamagitan sa Kanya? Malibang Kanyang pahintulutan. Kanyang nababatid ang anumang nangyayari sa kanila o kanyang nababatid ang anumang mangyayari sa kanila sa daigdig na ito at ang anumang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay at kailanman ay hindi nila matatarok ang anumang bagay mula sa kanyang kaalaman maliban kung ano ang kanyang nais. Ang kanyang kursi ay sumasakop o saklaw at umaabot sa mga kalangitan at kalupaan at siya ay walang kapaguran sa pananatili sa kanila at siya ang kataas-taasan ang dakilang tagapaglikha. Okay? So, ganyan po kadakila si Allah na kung saan ang Diyos sa Islam. Allahu Akbar. Para sa pinanggalingan natin dating pananampalataya, sa araw daw na ito ay namatay daw ang Panginoon. A'udhu billah. Subhanallah mga kapatid. Na kung ang idlip ay hindi maaaring dumampi kay Allah, sa kanya siya ang nagpapanatili ng lahat ng nilalang at siya ang palagiang buhay at hindi namamatay. Sa mga kababayan natin dyan, pakinggan po nyo ang mensahe ng pananampalatayang Islam at katuruan mula sa panahon ni Adam alayhi salam, ni Moises, Nuh, Ibrahim alayhi salam, kala Isaac, Ismail, David, kala Dawud, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat po sila, ito ang Diyos na kinikilala nila na siyang sinusunod at pinaglilingkuran nila. Sa isang aya sa Surah Al-Hashr, verse 22, binanggit dito, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alayhimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Siya si Allah na walang Diyos maliban sa Kanya, ang maalam ng di nakikita at ng nakikita o nasasaksihan. Siya ang mahabagin at siya ang maawain. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
sa malapit na kahulugan, siya si Allah na walang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang hari, ang kabanal-banalan, ang kasakdal-sakdalan. Malayo at malayo mula sa lahat ng pagkukulang, ang tagapagbigay ng kapanatagan, ang tagapagmasid, ang ganap na makapangyarihan, ang di mapaglalabanan, ang tanging makapagmamalaki, luwalhati kay Allah. Siya ang mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. No? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Siya si Allah ang tagapaglikha, ang tagapagsimula ng lahat, ang tagapaghubog ng anyo o hugis. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga pinakamagagandang pangalan. Anumang nasa mga kalangitan at kalupaan ay patuloy na lumuluwalhati at dumadakila, pumupuri at nagbubunyi sa Kanya, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. So, ito po ang katangian ng dakilang tagapaglikha na si Allah, na siyang kinikilala ng mga propeta na tagapaglikha na nagpadala sa kanila. So, si Allah ay sobrang dakila, kaya ang isang Muslim po ay naniniwala na ang Diyos po ay malayo sa kalagayan ng pagpanaw. At ito ay hindi niya katangian, dahil pagka ang Diyos ay namamatay, ibig sabihin po siya ay may pagkukulang at mayroong kahinaan. At ang pagpanaw po, ito po ay katangian ng nilikha at hindi katangian ng lumikha, dahil siya ang pinakamakapangyarihan at walang makahihigit sa Kanya. No? So, pwede ba yon? Tanggap ba natin yon? Ang Diyos ay namamatay? So, paano tayo ililigtas, hindi ba? Kung ganun ang konsepto o ang pagkilala natin sa Diyos, na kung saan mayroong kahinaan. Ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makalalasap ng kamatayan. Okay? So, ibig sabihin po, kumbaga, ibig sabihin lumalabas na ang Diyos po na namamatay ay kabilang sa nilikha. Hindi ba? So, ang Diyos po, ang tagapaglikha, ay hindi po niya katangian ng pagpanaw, at ito po ay tinatawag na weakness, kahinaan. At ito po ay nangyayari lamang sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito po ay hindi katangian ng dakilang tagapaglikha. Sinabi sa isang aya mula sa maluwalhating Quran, Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Kaya kay Allah ang pagmamay-ari ng lahat. Kay Allah ang pagmamay-ari ng lahat ng papuri, ang Panginoon ng mga kalangitan at Panginoon ng kalupaan at Panginoon ng lahat ng mga nilikha. At sa Kanya ang kibriyao sa mga kalangitan at sa kalupaan, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Okay? So, sa isang aya po mula sa maluwalhating Quran, sa Suratul Mulk, sinabi dito ni Allah, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mapagpala si Allah na siyang may tangan ng kapamahalaan, at siya ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay subukin kung alin sa inyo ang pinakamabuti sa gawa, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang mapagpatawad. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Farji'il basara hal tara min futur. At siya na lumikha sa 7 kalangitan ng magkakasusun. Wala kang masusulyapan sa mga nilikha ng makabaging Allah na di magkakaugma. Kaya muli mong ibalik ang iyong paningin sa kalangitan. May natatanong ka bang siwang kahit isang awang? Subhanallah. So mga kapatid, ilan lang ito sa kinuha kong aya mula sa Quran, at napakarami pa ng mga pumapatungkol sa kadakilaan ni Allah. So sapat na ito bilang paalala sa bawat kapatid natin na Muslim, na kung saan hindi dapat malito kung sino at ano ang mga katangian ni Allah, at maging sa ating mga kababayan, ito po ang mga katangian ng dakilang tagapaglikha.
at pagbibigay na din po ng mensahe o paghahatid sa mga non-Muslim na nakakasama natin, mga kamag-anak o katrabaho. Ito po ay walang halong paninira at ito po ay pagbabahagi lamang ng kaalaman o doktrina patungkol po sa ating relihiyon. Wala namang masama doon, di ba? Kung ibabahagi natin yung doktrina o yung aral na meron tayo, kasi yung iba nga dyan, nagtayo lang ng sariling sekta, pagkatapos ipinalaganap niya yung kanyang relihiyon na itinayo. So, paano pa kaya tayo? Kung saan ang relihiyon natin, ito ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. So, aawatin ba natin yung sarili natin na ipahatid o ibahagi ang kahit kakapiranggot na kaalaman sa ating mga kababayan? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Balighu anni walau ayah. Iparating niyo mula sa akin kahit isang ayah. No? So, kung ano ang nalalaman natin, may mga kakilala tayo, halimbawa na lamang yung Suratul Ikhlas, bilang isang Muslim, may kakilala tayong Kristiyano, i-share natin. Alam mo ba sa Islam, ganito ang paniniwala namin, o basahin mo yung Suratul Ikhlas at yung tafsir. O, di ba? At least, hindi natin alam, baka yun ang maging dahilan ng gabay patungo sa Islam. Okay? Kasunod, ang Diyos ay hindi nagkaanak at hindi din ipinanganak. Nabanggit nga natin kanina ang aya mula sa Quran na kung saan si Allah ay walang katulad at si Allah ay walang kasama sa pagka-Diyos at siya ang pinakadakila. Mga kapatid, alam niyo ba na ang langit at lupa, bundok ay muntik gumuho o magkabitak-bitak. Diba nabanggit sa Quran, sa Surat Al-Maryam na kung saan ang dahilan daw ay ang tao ay nag-aanyaya na ang Diyos daw po ay nagkaanak. Subhanallah amma yushrikun. Ano ang sinabi sa isang aya mula sa maluwalhating Quran? Ang kalangitan ay halos magkalansag-lansag mula rito sa salitang ito. Alin? Ang lupa ay magkabiyak-biyak at ang mga bundok ay gumuho sa matinding pagkakawasak. Anda'u lirrahmani walada, sapagkat kanilang inaakibat sa mahabagi na si Allah ay nagkaroon daw ng isang anak na lalaki. Subhanallah. Sabi rito sa kasunod, at hindi naaangkop para sa kadakilaan ng mahabagi na si Allah na siya ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Walang sino man nasa mga kalangitan at kalupaan, maliban na siya ay darating sa harap ng mahabagin bilang isang alipin. No? At bawat isa sa kanila ay darating sa kanya sa araw ng pagkabuhay na muling at bawat isa sa kanila ay darating sa kanya sa araw ng pagkabuhay na muli ng nag-iisa. Okay? So, sana nalinawan tayo doon. So, sa mga ay na nabanggit natin, si Allah ay hindi nagkaanak. Kaya ano ang standang Islam pag sinabi na ang Diyos ay may anak? Salungat po sa turo ng Islam dahil si Allah hindi nagkaanak at hindi din ipinanganak. Maging ang pagsasabi ng mga tao na si Isa alayhi salam daw ay anak daw ni Allah, na kung saan si Allah ay nagbika mula sa maluwalhating Quran, ma kana lillahi ay yatakida min walad subhana ida qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sabi rito, hindi naaangkop sa kadakilaan ni Allah na siya ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Luwalhati sa kanya kapag kanyang itakda ang isang pangyayari, siya ay magsasabi lamang dito na maging. Kaya mangyayari nga ang bagay na yun. So, ngayon mga kapatid, nadaanan natin ang ilang mga aya mula sa Quran kung saan patungkol sa katangian ni Allah, si Allah ba ay nagkaanak. So, ngayon, pag-usapan natin si Isa alayhi salam. Malaking kinakagulat ng mga Christian believers. Pag isang Muslim nagsalita, si Jesus ay hindi papatay. Marami nagugulat. Kasi sa doktrina ng pananampalatayang Christianity, siya ay namatay at ang pagkamatay niya, yun ay pagtubos sa mga kasalanan ng mga tao. Okay? So sa atin sa Islam, hindi siya namatay. Bakit? Siya ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanila kasi si Isa ay pinako daw sa krus. Pero pagdating sa aral ng Islam, hindi siya napako sa krus dahil ang konsepto po ng pagpapapako ni Jesus sa krus ay nangangahulugan daw ng pagtubos sa kasalanan ng mga tao. Inialay niya ang kanyang sarili para tubusin ang mga kasalanan ng tao. So, question ulit, katulad ng nabanggit natin kanina, kung inalay niya ang kanyang sarili para sa kasalanan ng mga tao, bakit siya nagdasal na iligtas siya sa kamatayan kung inalay niya ang kanyang sarili?
para sa kasalanan ng mga tao. At bakit niya nabanggit ang mga katagang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan kung talagang inali niya ang kanyang sarili sa mga tao, 'di ba? So question po 'yun, wag po sana sasama ang ah, loob ng ating mga kababayan na kung saan tayo po ay nagpapahatid lamang po ng mensahe ng pananampalatayang Islam at share na rin ng doctrine natin sa pananampalatayang Islam, no? So, alhamdulillah. Bilang isang Muslim, mahal po natin si Isa alayhis salam, si Jesus Christ. Nasa Quran nga siya, 'di ba? Maging ang kanyang nanay na kung saan may sariling chapter sa Quran bilang pagpaparangal kay Maria, bilang pagpapahalaga silang magnanay ay nasa Quran at hindi din tayo maaaring tawaging Muslim kung sasabihin natin na hindi natin pinaniniwalaan si Jesus Christ na umiral sa mundo. Pag tinanong mo ang isang Muslim, naniniwala po ba kayo kay Jesus Christ? Sasagot tayo, yes. Naniniwala kami dahil kasama siya sa ating sa paniniwala, kung saan paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa kitab, hindi ba? Di ba't naniniwala tayo sa Injil ni Isa alayhis salam pero hindi yung Bible? Kasi ang Bible, ito po ay nahati sa dalawa. Ito po ay compilation book at meron tinatawag ditong Old Testament at saka New Testament. Okay? At sa New Testament, ito po ay patungkol sa panahon ni Jesus Christ. At may mga naidagdag din po doon. At meron po dong books na kung saan unknown po yung author. Hindi po kilala kung sino ang sumulat. So, ibig sabihin, hindi po mapapanaligan. Di ba? Di ba ganun din sa atin sa mga hadith natin. Meron tinatawag na daif. May hadith na kung saan hindi maaaring panaligan or sang-ayunan dahil tinatawag na daif. Okay? So, ganun din po sa Bible. Mayroong sumulat ng books, yung mga tinatawag na synoptic gospel na kung saan hindi po kilala yung sumulat. Okay? So, ibig sabihin, wala pong kinalaman si Jesus Christ sa aklat na yun. Pero naniniwala tayo sa ebanghelyo niya, yung umiral, pero hindi po yung Bible. So, sana naging malinaw yun mga kapatid. Makuhaan natin ng aral. Pero ano ba ang sinasabi ng Quran hinggil sa pagpatay o pagpapako kay Isa alayhis salam, kay Jesus Christ? Banggitin natin ang isang aya mula sa maluwalhating Quran. Wa qawlihim innal qatalnaha al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhan wa ma qataluhu yaqina. Sinabi sa malapit na kahulugan, at para sa kanilang pagsasabi ng may pagyayabang, nagsasalita sila ng may pagmamayabang. Tunay na aming pinatay ang Misaya, si Jesus na anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapot siya ay hindi nila nagawang patayin at siya ay hindi nila nagawang ipako sa krus. Bagkus may iba na ginawa upang kanyang makawangis sa kanilang paningin at katotohanan yaong mga nagkaiba-iba rito ay may agam-agam tungkol sa naganap dito. Sila ay walang tamang kaalaman maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala lamang at siya ay hindi nila nagawang patayin para sa katiyakan ng kanyang pagkakakilanlan. Ang bigat ng aya, no? Dito sa atin sa Pilipinas, laghanap ang ganitong doktrina na kung saan ang pagkapatay ni Jesus Christ. Pero ano sa tingin niya mararamdaman ng isang non-Muslim kapag binasa mo to sa kanila? Actually, naranasan ko yun. May nakakausap ako non-Muslim, sinishare ko yung ganito. Nagugulat eh. Pero alhamdulillah, hindi naman nagagalit. Kinakagulat lang nila. Talaga ba? Ganyan sa inyo? Hindi pala siya namatay. Sabi ko, hindi siya namatay. Pero naniniwala kami na siya ay muling babalik. Iniligtas siya ni Allah. Di ba? So, sa kasunod, ano ang sabi? Bal rafa'ahu lahu ilay wa kana Allahu azizan hakima. Bagkus ang katotohanan nito siya si Isa, siya si Jesus ay itinaas ni Allah patungo sa kanya, patungo sa kalangitan at si Allah ay lagi ng ganap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Subhanallah. No? So, mga kapatid, sabi sa kasunod, at walang isa man mula sa mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano,
maliban na sila ay nararapat na maniwala sa kanya. Kanino? Kay Isa alayhi salam. Bago sumapit kay Jesus ang kanyang kamatayan at sa araw ng pagkabuhay na muli, siya ay magiging saksi laban sa kanila. So baka mali maintindihan. Si Isa alayhi salam, babalik siya dito sa mundo. Magiging leader siya ng mga Muslim. Siya ang pupuksa sa Al-Masih ad-Dajjal. At kung saan, pagbalik niya dito, doon pa lang siya mamamatay. So baka mali maintindihan na kung saan ah sinasabi natin na hindi pa siya patay, pero sa isang ayan na ito, bago sumapit ang kanyang kamatayan. So ibig sabihin po, hindi pa siya patay. Kaya pagbalik po ni Isa alayhi salam, may mga mission pa siya rito sa mundo. Isa sa mga gagawin niya, babaliin niya yung krus, papatayin niya ang baboy, aalisin niya ang jizya, tapos magiging leader siya ng mga Muslim, pupuksain niya ang Al-Masih ad-Dajjal, pagkatapos darating ang araw na kung saan siya ay papanaw. Okay? Alam nyo, mga kapatid, sinabi ni Allah sa Quran na si Isa alayhi salam ay tanda po ng araw ng paghuhukom, na kung saan siya ay kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. May mga milagro din siya sa Quran. Yes, naniniwala tayo sa mga miracle niya. Nagpagaling siya ng bulag, nagbumuhay ng patay, lumikha ng ibon na mula sa putik, pero ito po ay sa kapahintulutan ni Allah, na kung saan ito po ay biidnillah, sa kapahintulutan ni Allah. At siya mismo nagsabi siya na siya ay walang magagawa maging sa kanyang sarili lamang. Wala siyang kakayanan sa kanyang sarili. At ito po ay paghahatid ng mensahe. At bilang panghuli, nais ko po banggitin kung sino ang ipinakikilala na tagapaglikha o Diyos ni Isa alayhi salam. No? Sa aya mula sa maluwalhating Quran. Kung sino pinapakilala ni Jesus Christ o ni Isa alayhi salam na tagapaglikha. No? So, babanggitin natin ito, inshallah ta'ala. Sinabi sa ayat, wa inna Allaha rabbi wa rabbakum fa'budu hada siratun mustaqim. Siya si Jesus ay nagsabi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sa makatuwid, siya ang inyong sambahin, tanging siya lamang at ito ang matuwid na landas. Sa isang aya, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ أَتَتَّخِذُنِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ Innaka anta alimul guyub. Sa malapit na kahulugan, sinabi rito mga kapatid, at inyong alalahanin ang araw na kapag si Allah ay magsasabi, O Jesus na anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao na ituring ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod kay Allah? So, sabi ni Isa alayhi salam, siya ay magsasabi, luwalhati po sa iyo, Ya Allah. Hindi marapat para sa akin na magsabi ng anumang wala akong karapatan na sabihin. Kung ito man ay aking sinabi, katiyakang ito ay iyong mababatid. Batid mo po ang anumang nasa aking kalooban, samantalang hindi ko nababatid ang anumang nasa iyong kalooban. Katotohanan, ikaw ang maalam sa mga hindi nakikitang bagay o pangyayari. So, sa kasunod na aya mga kapatid, nabanggit dito, wala po akong sinabi sa kanila maliban kung ano lamang ang iyong ipinag-utos sa akin na sabihin, na alin na inyong sambahin si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, at ako ay naging saksi sa kanila habang ako ay nananatili sa kanila, ngunit nang ako ay iyong bawiin, tanging ikaw ang tagapagmasid sa kanila at tanging ikaw ang saksi sa lahat ng bagay. So ito po ang sasabihin ni Isa alayhi salam, na kung saan sila ay magkakaroon po ng pag-uusap ni Allah pagdating sa araw ng paghuhukom. Special po, siya po ang kakausapin ni Allah ng Nabi at siya ay tatanungin kung inutos mo ba sa tao na ikaw ay sambahin maging ang iyong ina bilang dalawang Diyos maliban kay Allah. A'udhu billah. Alam niyo mga kapatid, nabanggit sa ayat, di ba? Kasama yung nanay ni Isa alayhi salam, si Maryam. Alam niyo po, yung doktrina po na kung saan ang pagdarasal po kay Maria at pagsamba kay Maria, ito po ay bago lang. Ito po ay wala pa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin po, pinagpauna po ng maluwalhating Quran na alin, nasasambahin po si Maria, si Maryam alaihi salam. Ha?
Alam niyo, pag may non-Muslim kayo na tinanong, bakit sasabihin nila, hindi namin yan sinasamba. Yan ay paggalang lamang. Ano ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a wal ibadah. Ang panalangin o paghingi mo sa isang bagay, yun ay uri ng pagsamba. Halimbawa, sa isang baso, tuwing gabi nananalangin ka dyan, ibig sabihin, Diyos mo na yan, sinasamba mo yan, bakit humihingi ka sa Kanya? Samantalang sa atin, sa Islam, ang paghingi natin ay kay Allah. Kaya nga wala tayo yung mga swerte-swerte, yung mga pamahiin. Wala tayo yung, alam niyo yung lucky cat na tinatawag, yung pusa na kumakaway, pampaswerte daw kuno. So, labas po yun sa pananampalatayang Islam. So, ngayon, try nyo, pag nagtanong kayo sa isang Christian believers, lalo sa mga Catholic, sila po ay mayroong panalangin kay Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, A'udhu Billah. Si Allah ay hindi nag-aanak at hindi rin ipinanganak. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ito pong aya sa Quran na ito, ipinagpauna na ni Allah na si Maria ay sasambahin at siyang nangyayari po sa panahon natin ngayon. Allahu Akbar. Sa kasunod na aya sinabi, kung sila ay iyong parurusahan, tunay nga na sila ay iyong mga alipin. Ngunit, kung sila ay iyong patatawarin, katotohanan na ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. 'Di ba? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang mararamdaman ng isang tao kapag ganito? Na kung saan dumako na siya sa harapan na ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ang naging pag-uusap ni Allah at ni Isa alayhi salam, na kung saan mali, unexpected. Expect nila sila ay ililigtas ni Isa alayhi salam. Si Isa ang tagapaglikha. Tapos biglang tatanungin siya ni Allah, sinutos mo ba sa tao na sambahin ka at ang iyong ina bilang dalawang Diyos maliban sa akin? At ang sagot ni Isa ay tatanggi niya yon. At ano ang pakiramdam sa mga oras na yon? Subhanallah, gabayan naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matawid na landas. So ito po ang magiging pag-uusap nila ni Allah at ni Isa sa araw ng paghuhukom, na kung saan ang mga sumamba kay Isa alayhi salam ay mabibigo at itatanggi niya na inutos niya na sambahin siya at ang kanyang inabilang dalawang Diyos maliban kay Allah. Kaya hanggat hindi pa po huli mga kababayan, na bilang pagmamalasakit, ito po ang mensahe ng Islam na nais namin iparating sa inyo. At tunay na sinabi ni Allah mula sa maluwalhating Quran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. Katiyakan na hindi po maituturing bilang naniniwala yaong mga nagsasabing si Allah ay ang Mesaya, si Jesus na anak ni Maria. Samantalang ang Mesaya ay nagsabi, o mga anak ni Israel, inyong sambahin si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan, sino man ang nagtambal o nagtatambal kay Allah ng pagsamba, katiyakang ipagkakait ni Allah ang paraiso sa kanya at ang apoy ay kanyang magiging tirahan at sa mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makakatulong. Subhanallah. Ano ang sabi ni Isa alayhi salam? Sino man ang magtambal ng pagsamba maliban kay Allah, sa kanya nga ay ipagbabawal ang paraiso. Subhanallah. Sino nagsabi? Si Isa alayhi salam. Ipipilit mo ba yung mga pagsamba na ginagawa mo sa kanya? Na kung saan sa kanya na nanggaling, papaano kung totoo yung Quran? Yung mga kapahayagan dito, ano na lang ang mangyayari, hindi ba? So, naway gabayan tayo ni Allah. Sabi rito, sa mga nagsasabi na si Allah ay isa sa Trinidad, hindi ba't ang Trinidad ay laganap sa ang ganitong katuruan na kung saan kanilang pinagdidiinan na ito daw ang katotohanan? Si Allah ay nagwika mula sa maluwalhating Quran, katiyakan hindi maituturing bilang naniniwala yaong mga nagsasabing si Allah ay ikatlo sa tatlo, subalit walang Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Diyos, at kung sila ay hindi magsisitigil sa anumang kanilang pinagsasabi, katotohanan niya o mga di naniniwala mula sa kanila ay daratnan ng isang mahapding parusa. Subhanallah. Alam niyo mga kapatid, ito po ay pagpapahatid na mensahe sa ating mga kababayan na kung saan tayo po ay nagmamalasakit din sa kanila, nagmamahal din sa kanila. Alam niyo po, may mga non-Muslim po, mga Christian, na kung saan napakabait po nila sa mga Muslim.
Na-experience ko po na pag nalaman nila na ikaw ay Muslim, hihiwalay nila yung pagkain mo. Kung saan minsan nga, excuse me, naranasan ko, isang kainan, tapos yung pagkain na yun, may pork. Yung ginawa, binilan ako ng sarili kong pagkain na walang pork. So, nakakahiya hindi ko hiningi yun, pero sila ang nagbigay. So, ibig sabihin, meron silang mabubuting puso. Na kung saan, tayo naman, ang hangad natin ay gabayan sila ni Allah. Na kung saan, ito lang ang tanging nating maaaring gawin. Ihingi sila ng guidance kay Allah at hindi natin sila pwede ihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang pagpapahayag, pag share ng doktrina ng Islam, naway hindi ito maging masama sa damdamin nila or maging dahilan ng sakit ng ikakasakit ng damdamin nila. Ito po ay pagpapahayag lamang po ng doktrina ng Islam hingil po sa bagay na nangyayari o sa araw na ginugunita ngayon. Ano ang sinabi ni Allah sa Quran? Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li dhikri. Katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay sambahin mo, tanging ako at magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Ano ang sabi ni Allah? Walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay sambahin mo at magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Ano yung pagdarasal? Pagdarasal kay Allah, paalala ulit sa ating mga kapatid, inutos ba ni Allah ang sala? Yes, inutos po. Pag-alala sa Kanya. So, mga kapatid, so sana naging malinaw ito, inshallah. At bilang panghuli, nais ko banggitin ang isang aya mula sa Quran kung saan sinabi ni Allah, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, inna rabbir rahimun wadud." At humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan ang aking Panginoon ay maawain at mapagmahal. Subhanallah. Diba sinabi sa ayah, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa kanyang pagsisisi, sa kanya sa pagsisisi. Katotohanan ng aking Panginoon ay maawain at mapagmahal. Mga kapatid sa Islam, dito nagtatapos ang ating maiksing pag-aaral na kung saan naway makarating ito sa ating mga kababayan. Ito po ay pagpapahayag ng mensahe ng Islam at pagbabahagi ng aming katuruan hingil kay Isa alayhi salam o kay Jesus Christ na anak ni Maria, na kabilang sa aming pananampalataya. Gabayan nawa tayo ni Allah at ating mga mahal sa buhay, at iligtas nawa tayo ni Allah sa apoy ng impyerno, at ibilang nawa tayo ni Allah sa maninirahan sa paraiso, nang sa ganun hindi tayo kabilang sa mga bigo. Sa araw na yon, ano ang sasabihin ng tao pag siya ay pinapasok na sa impyerno dahil sa kanyang kapabayaan dito sa mundo? Aming Panginoon, kami ay iyong ibalik sa mundo at kami ay gagawa na ng matuwid iba sa ginagawa namin dati. Ano ang tugon ni Allah sa kanila? Hindi ba't nagpadala kami ng mga tagapagbabala sa inyo? Hindi ba binigyan ko kayo ng mahabang buhay upang maalala nyo ang buhay na ito, ang kabilang buhay? Kaya lasapin nyo ang parusa na ito. At sila ay magsasabi sa impyerno, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kung kami sana ay nakinig lamang at ginamit ang aming pag-iisip, kami sana ay hindi naging kabilang sa mga kasamahan ng naglalagablab na apoy ng impyerno. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.